Tiniyak ni DSWD Secretary Dinky Soliman na nabigyan na ng tulong ang lahat ng mga pamilyang biktima ng Bagyong Yolanda. At hanggang ngayon, patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng international community sa mga nasalanta. Balita hatid ni Haji Rieta. Hindi na magtitiis sa dilim ng gabi ang mga evacuees sa tent city na ito sa Giwan, Eastern Samar. Ang 50 solar light post na ito ang sagot sa kanilang problema. Ipinatayo ito ng United Nations para sa may 5,000 pamilyang pansamantalang nanunuluyan dito. Mayroon ring mga lampara na pinapagana ng solar power ay pinamahagi. Hindi pa rin na ibabalik ang supply ng kuryente sa lugar. Pero hindi naman ito balakid sa pagbangon ng mga residente. Si Aling Rustica pinapaayos ng kanyang nasirang bahay. Kung umuulan, tumutulo man. Di pinaayos na lang namin. Binigyan ako ng anak na nasa abroad. Ang ilang tindahan nagbukas na rin. Marami na ring mga bumibili. Sa likod ng tent city, ginagawa na rin ang bank houses. Nakatayo ng mga lalaking poste. Inilayo na rin ito sa dagat kung saan idinapa ng storm surge ang kabahayan. Sa Hernani, balik eskwela ng mga mag-aaral ng Pedro Candido Memorial High School. Pero ang nasirang library na muna ang kanilang ginagamit sa klase. Gaya ng nakikita nyo, yan yung isa sa pinakamalaking eskwelahan dito nga sa bayan ng Hernani na talaga nga nasalanta ng Bagyong Yolanda at makita nyo nga wasak itong school building na ito. Kaya naman sa ngayon ay nagtatayo ng mga temporary classrooms nang sa ganun ay magamit ng bawat isa at makapagpatuloy nga sa kanilang pag-aaral. Gaya nga ng isang grupong ito sa isang klase na ito na kung saan nagsasagawa nga sila ng klase ngayon. Bagaman na maraming mga kagamitang pang-eskwela ang nasira ng Bagyong Yolanda, ay hindi naman daw ito hadlang para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga estudyante siksikan, ang iba sa lupa na lang nakaupo. Kahit nasalanta kami ng bagyo, lahat na wash out, lahat, buildings, records, lahat-lahat ng equipments, pero masaya kasi nakikita yung patuloy na pagtulong ng mga kapwa Filipino at saka kahit yung ibang nationalities. Nakakaupo naman po kami kasi nagawa kami ng temporaryong upuan. Tapos minsan yung iba nasa sahig. Importante po namin makapagtapos kami ng pag-aaral para matulungan po namin ang pamilya namin. Tapos makahong kami sa kahirapan. Hindi ba kayo nahirapan sa sitwasyon ngayon sa ganito? Nahirapan lang naman po. Pero kakayanin namin po. Aahon din kami. Haji Rieta, GMA News.